Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 5.7 million pesos na halaga ng kalahi CIDSS projects ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ginagamit na ng ilang barangay sa Baguio, Nueva Vizcaya. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Opisyal nga ipaima ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 ti agarop 5.7 million pesos agata dagiti proyekto iti local government unit ti Baguio Nueva Vizcaya babaan ti programa Akapit Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services wenno kalahi seeds. Sumagmamano kadagiti proyekto kadagiti Barangay Access Road, Health Station kanda Dumapay, Masarakan kadagiti Barangay Tilabang, Poblasyon Salingsingan ken Tiblak. Iti panarita na inyibkas ni Regional Director Lucia Alan ti kinaragsak na nga umad-adu ti matultulungan ti programa karamanen ti Baguio amanamnama ang matulungan launay ti proyekto. Malaksid kadagiti taga DSWD ken dagiti lokal nga opisyal ket dimar ay matlaeng iti aktibidad dagiti community volunteers dakkalapasat iti panakailipas dagiti nasawa proyekto. Ti kalahi seeds ket maysa a programa ti gobyerno iti tulong ti World Bank nga addat gandat na ang mapapigsa ti panagdidinanggay iti komunidad babaan ti voluntaryo a panagtarabaho tapno masulbar dagiti parikot iti tunggal barangay. Manipud Tuguegarao City dahito ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City, Department of Agriculture o DA, paunlarin ang cacao industry sa rehiyon ng Cordillera. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Impanamnama ti Department of Agriculture Cordillera magilatang dati kanayunan na pondo para ti panakaitalupay ti cacao industry dito yung rehiyon. Sigon ka ni Danilo Davio, Regional Technical Director ti DA CAR, punteryada mangilatang ti 5 milyon na peso sa pondo inton 2025 tapno adu a farmers iti maguyugoy nga agmula ti cacao. Kinuna na may site ti cacao ti top 10 priority commodities iti naso nga ahensya ken itang atawen ket nangilatang dati 1.5 million pesos sa pondo. Imunamatan nga inaklon na basit dagiti agmulmula ti cacao rason ang naksagana daw tumulong tapno manayunan ti supply ng mausar dagiti chocolate processors. Imbinglay na base ti datos ti Philippine Statistics Authority nasarok ka 3,000 dagiti cacao farmers ken kadwan kadagmulmula laing iti basit na daga wenno ti arubayan da iti pagtayngan da. Imbit lamat ni Consul Army Lopez Garcia, presidente ti Philippine Cacao Industry Association Incorporated, ang nakasagana daw tumulong kadagiti rehiyon bayan iti panagaramid ti proposal ken panagi-partner da kadagiti dadno mga ahensya ti gobyerno para ti development iti cacao industry. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, pagsasanay sa fish processing isinagawa sa San Andres, Catanduanes. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Jan Tatad. Isinagibo ang Innovative Technology Training on Fish Processing para sa 15 partisipante hali sa Fisherfolk Community sa Banwaan kan San Andres, Catanduanes, kande pa sa Nanahaloy. Pinanginutan inikan Provincial Agricultural Services Office sa pakikipagtabangan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sagkod Municipal Agriculture Office kan San Andres. Sa nasabing duang aldaw na training, nagkaigwanin kaaraman ang mga partisipante mapadapit sa pagproseso kan mga sira tanganing makagibo nin mga byproducts arog kan fish polvoron, siomay, longganisa asin spicy dilis with sesame seeds.
Sigun sa lokal na gobyerno kan San Andres, apwera sa masiram asin masustansya ang nasabing mga produkto, igwa subotinin mas halawig na shelf life na dakulang tabang para sa saindang pagnegosyo. Apwera padigdi bigtawan doon kan trainers para sa mga partisipante ang kahalagahanin nagkakanigong hygiene practices asin paghandle sa fish processing nganing masyerto ang kalidad asin kaligtasan kan mga produkto kayni. Bukod sa paghatunin bagong kaaraman asin kakayahan sa mga partisipante, mauot pa kan LGU San Andres na mapalagupaan sa indang mga kabuhayan asin kita. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Visayas. Cebu Governor Gwen Garcia gagawa ng hakbang upang maibalik ang nawawalang panels mula sa Patrocinio de Maria Santissima Church na nakitang dinonate sa National Museum of the Philippines. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Puot ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga mahiuli ang gikatawong nawagtang nga panels gikan sa pulpit sa Patrocinio de Maria Santissima nga simbahan sa lungsod sa Bolhoon nga nakita ditong gidonar sa National Museum of the Philippines kon NMP. So sa kapamahayag gitataw sa gobernadora nga unang gikatahong nangawagtang ang upat ka mga panels gikan sa simbahan. Apan nakit-an na kini human gidonar sa usa ka pribadong kolektor nga nakit-ang napatik og gipost sa Facebook page sa NMP niadtong Pebrero 14. Gitahasan ni Garcia si Professor Jojo Bersales, ang consultant sa Capitolio sa Heritage of Museums nga sutaon kini og aron makahimo sila og tukma nga lakang sa paghangyo nga mabalik ang upat ka panel sa simbahan aron makompleto na ang restoration niini. Panghinaot sa gobernadora nga magkasinabot sila sa NMP sanglit usara man ilang tuyo nga mawang pagpreserba sa kultura ug kabilin sa kaniadto. Kini si Carmel Matus Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo, mahigit 800 households sa Aklan nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Marian Grace Erenieta. Nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 Ps ang 807 ka mga benepisyaryo sang programa gikan sa probinsya sang Aklan. Nag-graduate ang mga benepisyaryo pagkatapos nga nalabot na ang non-monitored child kag level 3 o kon self-sufficiency. Ang mga nagtapos gikan sa mga munisipalidad sang Batan, Balete, Ibahay, Malay, Malinaw, Libakaw, Madalag, New Washington, Banga, Tangalan kag Makato. Gin-turnover ang mga graduate sa ilatag sa mga lokal nga panguluhan bilang kabahin sang aftercare program. Ang simultaneous graduation activities ang gintambungan sa mga miyembro sang Technical Working Group sang Aklan Provincial Operations Office, Local Chief Executives, Municipal Social Welfare and Development Officers kag pila ka staff gikan sa National kag Regional Program Management Offices. Magluwas sa mga nasambit nga LGU, may pagahiwaton man nga separado nga graduation ceremonies ang ibang pang munisipalidad sini nga bulan sang Pebrero. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Erenieta para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Tuloy kaalaman program ipinatutupad ng Department of Education o DepEd sa mga paaralan sa Davao de Oro na mayroon pang evacuees. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
Aminado ang Department of Education kung DepEd nga nabalda ang pagkat-on sa mga tinunan tungod sa sagunsong kalamidad nga miigo sa probinsya sa Davao de Oro. Ug arong maalibyuhan kini gilusad sa ahensya ang tuloy kaalaman program alang sa mga estudyante nga naapektuhan sa landslide sa Masara, Mako, Davao de Oro ni atong Pebrero 6. Gibutyag ni Christy Ebe, Schools Division Superintendent sa DepEd Davao de Oro, nga kini nga programa nagatutok sa essential competencies sama sa reading, math ug science ug lakip na sad ang MAPE ug TLE aron maputol ang monotony sa pagtuon. Kini kinatudlo sa mga estudyante sa mga bakanteng espasyo sa tunghaan sa mas mubo lang nga oras tandi sa regular nga adlaw sa pag-eskwela. Dugang niya na aduna po'y ginapahigayon nga psychological first aid ug psychosocial intervention ang DepEd 11 kauban ng LGU ug mga volunteers alang sa mga estudyante nga nakasinatig trauma atol sa landslide incident. Base sa datos sa buhatan, adunay 4,323 ka mga evacuees ang apektado sa landslide diin kataghanan niini anaa sa 7 ka mga pampubliko nga mga tunghaan. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, May Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi, mahigit 100 pabahay, ipatatayo sa 3 bayan ng Lanao del Sur bilang dagdag pabahay ng Bangsamoro Government. Pakinggan ang buong ulat sa pamagitan ni Johania Yusof. Miuman sa magato sa Gulima Polo a housing unit sa giyang kay Bangsamoro Government, gulalan sa Ministry of Human Settlement and Development o MHSD para ko 2 munisipyo si sa Lanao del Sur. Babagudin na miyakapirma sa Memorandum of Agreement agya MHSD agong mga munisipyo Awato, Balindong, Lumbayanagi ago Tamparan para ko kapakatindig o mga walay para ko kikapapatutanon lagi mga pamilya o mga andang combatant sa Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front, so kikamiminusan agusto mga padirampan. Piyakata na MHSD Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara akinanglan so kapakamuayan ago kipaginuntulanan sa giyang kaya project. Umani isa a housing unit na isa ka anda na aya construction budget yan na 796,950 pesos, aya kalaya na 6 by 8 square meter. 3 so kwarto pakaturuganon, isa a comfort room, isa pakatarosan sa banto ago adem panaderpa sikop paninindanan. Sa kapapantagan na minirampay dun sa 1,250 housing units sa project ka MHSD si isa Lanao del Sur ipuun Corago na 2021. Giya si Johania Yusof puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news.